What's up mga kasangga? Merong nagtatanong sa atin at madalas kong nababasa, paano ba umasenso sa Australia ang isang simpleng manggagawa? Opo. Oy, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Jumil, sa akong skilled na empleyado dito sa Australia na meron ng 20 years na karanasan pagdating sa pagmamachinist. Isa po akong machinist na nandito ngayon sa Sydney. At katulad mo, isa din akong skilled na empleyado na matagal nang nagtatrabaho. Kaya matutulungan kita sa mga iniisip mo sa buhay. Kung paano nga ba tayo mag-asenso dito sa Australia bilang isang skilled worker. At bakit ko nga ba ito binabahagi sa inyo? Kasi naniniwala ako na tayong mga skilled worker dito sa Australia, tayo ang pag-asa ng bansang ito. Bakit? Kasi unang-una, nasa atin na kaagad ang kapasidad para gumawa ng mga makabuluhang bagay dito sa bansang ito. Tayo ang nagsisilbing poste ng bansang ito. Kaya matutulungan kita at naniniwala ako na tayong lahat ang may ambag dito kung bakit isa sa mga maganda ang ekonomiya ng bansang Australia dahil yan sa ating mga skilled worker. Pero bago yan, at kaya nga, sa katanungan na paano nga ba tayo kaya nga sa mga katanungan na paano nga ba tayo aasenso dito sa bansang Australia kung isa kang skilled worker. Meron muna akong ikikwento sa inyo. Bago ako pumunta dito, taong 2016, galing ako ng UAE. Doon nga ay nagtrabaho ako bilang isang machinist. At sa trabaho ko na yon, marami rin kami mga Pilipino doon. At sa mga aking katrabaho na mga Pilipino, siyempre magiging mga kaibigan mo na, magiging mga kalapit mo na sa trabaho. At isa yun sa mga napaka-importanting bagay kapag nagtatrabaho ka sa isang kumpanya na makasundo mo yung mga kasamahan mo. So, madaling salita, ang aking mga kasamahan doon mga Pilipino ay talagang tropa din natin at mga kasundo natin sa trabaho. Kahit nasa ibang bansa tayo, napakahalaga na kasundo mo yung mga kababayan natin dahil yun yung ating pinaka-sandalan sa ating paniniraan sa ibang bansa eh. Dahil wala namang ibang makakaintindi sa atin kundi yung mga kapwa Pilipino din natin. At to make this a long story short, nag-apply nga rin tayo sa tulong na rin ng mga katrabaho natin. Kasi mostly sa ating mga skilled, karamihan sa atin, refer ng mga kakilala, di ba? Kaya kung maayos yung pagkikisama mo sa katrabaho mo, mas madali ka ring maire-refer sa mga opportunity na dumadating sa ating trabaho. At yun na nga, isa rin ako sa mga somehow na i-repair ng mga katrabaho. Kaya nandito na nga ngayon tayo sa bansang Australia. At taong 2016 ngayon, nung pumunta ngayon ako dito. Nga pala, nagmamachine ako ngayon dahil ako ngayon, machining parts ng mga mining parts. Tuloy na natin. Sa tanong na paano nga ba asenso ang isang empleyado o isang skilled worker dito sa bansang Australia? So sa karanasan ko, nung nandito na nga ako sa Australia, nagbago nga rin talaga ang ating buhay. Nagbago yung ating mga paano makikitungo sa mga bagong katrabaho. So nung taong 2016, nakarating na nga ako dito sa Australia sa isang regional. Nga pala, currently nandito ako ngayon sa Sydney. Pero bago yan, nanirahan muna ako ng mahabang taon doon sa isang regional sa Sydney, which is doon mahabang regional sa New South Wales, which is doon nga sa Kondubulin. Nanirahan ako doon ng almost 7 years bago ngayon ako nag-move dito sa mga bagong trabaho. So sa lugar na yon, marami din kaming mga Pilipino, marami din kaming mga kasamahan na mga Pilipino. At mga kaibigan natin, siyempre dapat ang ating mga katrabaho. Dahil sino-sino pa bang magtutulungan dito sa Australia, kundi tayo mga Pilipino din. Ganun pa rin ang setup ng ating trabaho. Trabaho tayo, uwi sa hapon, tapos pasok na naman kinamagahan. Araw-araw ganun. Minsan may mga time na pagod ka, absent ka, di ba? Ganun na ganun, di ba? Dahil tayo kasi dito, tayong mga Pilipino, ang isa sa mga pinakamasisipag dito sa Australia. Tayo kasi talaga ang isa sa mga, pag sinabi ng mga Pilipino sa isang kumpanya, talagang sanay sila sa atin, napuspusan tayo kung magtrabaho. At talagang doon tayo hinahangaan ng mga lahing nandito. Kaya nga hangang-hanga sila sa atin, di ba? At tayo halos ang lagi nilang priority pagka
sinabing skilled na worker, tayo lagi ang nasa unahan ng listahan ng mga kumpanyang naghahanap ng trabaho dito sa Australia, di ba? At yun nga, habang tumatagal nga ako, naging permanent na rin ako dito, naging okay na rin yung aking sitwasyon dito. Tumagal rin ako sa una kong trabaho ng halos ilang taon hanggang sa ma-permanent ako doon. At ngayon, sa mga panahon na ito, nagkaroon din ako ng chance na tumingin ng opportunity na mas ikalalago ko pa. Yung sa tingin ko ay mas magiging mas mag-grow ako sa bagay na yon. So kaya nga ang isa sa mga pinaniniwalaan ko kung paano tayo mag-asenso dito sa Australia, kung ikaw o tayo ay simple lamang na skilled na nagtatrabaho, gawin mong makabuluhan yung sitwasyon mo ngayon. Gawin mong blessing yung sitwasyon mo ngayon kung mayroon kang trabaho. Hindi ito usapin kung maganda bang sahod mo dyan, malaki o maliit, pangit ba yung kumpanyang napagtrabahuhan mo. Hindi ito usapin na sa ganong sitwasyon. Gawin mong inspirasyon kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Paghugutan mo ng lakas yung sitwasyon mo ngayon para makagawa ka ng mga bagong ika-unlad ng buhay mo. Kasi naniniwala ako na tayong mga skilled worker, tayo yung may kapasidad ng sumubok ng mga bagay eh. Sumubok ng mga... Kaya nga tayo nandito sa Australia eh. Unang-una, yung palang lakas ng loob na ginawa natin sa pagpunta dito. Hindi na basta-basta yun eh. Kaya naniniwala ako na once makapunta ka dito, isa ka na sa mga tao na malalakas ang loob. Kaya minumumungkahi ko na isa sa mga magpapa-asenso sa atin dito sa Australia, kahit tayo ay isang skilled worker, ay yung magkaroon ng negosyo. Opo, negosyo. Wala namang nagsabing bawal, di ba? Kung napapansin mo, sa paligid mo, ang daming taong may mga negosyo dyan, ibang lahi. Kaya, bakit natin pipigilan yung sarili natin magnegosyo? Kung yun yung magiging paraan para umasenso din tayo dito sa bansang Australia. Huwag mong lagyan ng limit yung sarili mo na hanggang dito lang tayo sa pagiging empleyado o sa pagiging skilled worker natin. Magpasalamat tayo sa ating mga amo at sa ating kumpanya kung meron tayong napagtatrabahuhan. Dahil isa yung malaking blessings at puhunan natin sa buhay para makapagsimula tayo ng mga bagay na ika-asenso pa natin sa buhay. So, pinaniniwalaan ko na ang sagot sa ating kahirapan, sa ating pagiging empleyado dito o skilled worker sa Australia, ay magkaroon ka rin ng sarili mong negosyo. Negosyo na kahit magsisimula ka sa maliit, basta may malaki kang pangarap, ay hindi ito imposible. Minsan kasi masyado nating tinataasan yung ating isip. Pag sinabing negosyo, akala natin kailangan na kagad ng kapital. Hindi. Unang-una, kasangga, ang kailangan mo ngayon, lakas ng loob. Lakas ng loob na maghakbang kahit na alam mo na wala ka pang kasiguraduhan sa bagay na yon. Yun, ang isa sa mga tips ko kung paano tayo asenso dito, magkaroon ka ng negosyo. Once naging permanent ka na dito, once naging maayos na yung kalagayan mo, walang nagsasabi na bawal kang magnegosyo dito. Gawin mong advantage yung bagay na yon para mabago din yung buhay mo. Kaya nga sa ngayon, meron tayong mga sinusubukang mga negosyo at talagang sa mga negosyo na yon, di mo masasabi kung uubra ba yun o hindi. Pero ang pagkakaiba lang nito, meron tayong ginagawang ibang bagay na para mabago yung ating buhay. Walang nagsabing bawal, kaya gamitin mo yung kasangga para maging maayos ang buhay mo rin. Katulad ng maraming mga kababayan natin dito na sumusubok ng mga bagay para mas mapaganda ang kanilang buhay. Yun lamang kasangga, kung napapanood mo to, follow mo naman pala ang ating account, ang ating FB account na Jumil Ignacio Official. At marami pa tayong i-upload in the future. Kung nagbabala ka palang magnegosyo, isa ka ng permanent or citizen at hindi mo alam kung saan magsisimula, lalong-lalo na skilled worker ka at skilled ka rin, welder ka, machinist ka, mekaniko ka, at hindi mo alam kung saan magsisimula, matutulungan kita dyan. Message ka lang sa akin at mag-usap tayo. Kahit saan ka dito sa bansang Australia, tutulungan kita na makapag-put up din ng sarili mong negosyo. Yun lang, Jumil Ignacio, kita-kita tayo. Join nga pala kayo sa KAUPH. Yun ay samahan ng mga negosyanteng malalakas ang loob at may lalaking pangarap na kahit palpak sa buhay, ay sinusubukan pa rin nating ayusin ang ating buhay. Yun lang, join kayo doon at ilalagay kong comment sa taas. So yun lang, huwag mong kalimutan na ang buhay ay lagi lamang
subok ng subok para papunta ka rin sa mga bagay na ninanais mo sa iyong buhay. Lamang po, maraming salamat, Jimmy Ignacio. Hanggang sa muli. Bye-bye.